Boy! Alaska Boy! Ayun yung mga Diyos ko, namin mong fans na. Hello mga kapi! Dito po ang inyong mga lingkod. Dito po si Mama Loy! At dito naman po si Alaska Boy, Tommy! Tower Lane! Carla, eto na naman po kami. At syempre pa ito po rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OTV. So, ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Tali! Ba't ka tayo naka-choker? Hindi, kasi may nagsabit sa atin kanina. Late to, late! Oo, dahil nandito tayo ngayon sa Honolulu, Hawaii. Aloha! Aloha! Siyempre kaya tayo nandito sa Honolulu dahil merong screening ang How to Get Away from My Toxic Family. Oo, siyempre ang promoter natin ay ang nasa likod natin. Ang mga promotor. Ang global artist ni Tamerlane at ni Oliver Carne. Ay, pagod na pagod na si Oliver, di ba? Pinipawisa lang. Ganun talaga pag may hot flashes. Oo, di ba? Mistisa. Oy, naku, nakakaloka. Anyway, Diyos ko, seryoso naman tayo this time. Ito na nga, kasi nga, yung mga nababalitaan natin ngayon. Siyempre, malungkot ang industriya dahil tatlo sa mga miyembro ng industriya ang namayapa ang sumakabilang buhay. Pinangunahan ito ni Dwight Gaston. Yung mahusay na komedyante. Oo. Character actor. Oo. Babae. Character actor. Prim and proper. Ano ba? Malungkot yung balita. Hindi nga. Hindi naman ikaw yun, Lloyd. Oo. Tapos si Tita Ana Feliciano. Ayun. Oo, na isang choreographer. Ito yung mga kahilera ni Maribeth Bichara. Julie Eugenio. Ito yung choreographer din ni Willie Revillames sa kanyang mga shows. Sa mga shows niya. Siyempre, nagtatatawag pala si Tita Ana sa mga dancers niya na siya ay dalawin, sa ospital. Oo, kaya lang yung iba, ayan, nag-post na lamang na hindi sila nakahabol, nag-guilty sila, ganyan. At siyempre nga, hindi nila naabutan yung huling pamamaalam ni Tita Ana. Oo, kaya yung mga ginroom ni Tita Ana bilang mahuhusay na dancers ay sobrang lungkot sa kanyang pagpanaw, Kung saan na sila nakarating sa buhay ngayon dahil sa nag-iisang Ana Feliciano. Yes, at sa disiplinang ibinibigay bilang choreographer ni Miss Ana. At isa pa, Loy, ang pagpanaw ng anak ni Kuya Kim. Atienza. Nasa LA tayo nung nabalitaan. Oo, nakakaloka. Nasa ibang bansa pala siya. Oo nga. Nandito siya sa LA? Oo, 19 years old, Diyos ko po. At nakakaloka yung mga nababalitaan natin kung paano pumanaw, hindi pa. Pero hindi na para i-discuss natin dahil iginagalang natin yung naunang announcement lamang ni na Kuya Kim. Yes. Oo. Correct. Tsaka humingi po siya ng compassion at saka kindness, di ba? Alam sure maraming curious kung bakit sila lahat na mayapa. Pero pag nalaman na po natin, wag na po natin chika ng bongga. Pero kung meron man pong kabutihang maidudulot, masasabi yung mapag-uusap about dun sa mga causes of death nila. Ito yung di ba? Yung pag-aalam natin kung pagkamusta sa mga kaibigan, sa mga kaanak, di ba? Ito yung hindi natin alam kung may mga pinagdadaanan na sakit o alam mo yung problema, yung nangyari nga kay Emma na Atienza. Ay parang wake-up call sa atin, lalo na sa mga kabataan ngayon, Oo, na hindi natin dapat binabaliwala ang depresyon, ang mental health issues ng mga kabataan ngayon, Bagkus ito ay lagi natin kukumustahin. Yung ating mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay, kung kumusta ka na, alam mo, hindi kailangang pangaralan, hindi kailangan sabihan, makinig lang sa mga kwento nila. Malaking bagay sa kanila yun. At saka alam mo na, yung mga may pinagdadaanan, whether illness or mental health issues, alam niyo po bang ang laking bagay yung pag may kumusta ka sa kanila? Yes. Kamusta ka na? Grabe na yung yung impact sa kanila, knowing that somebody cares for them. Diba? Yan yung sinasabi nga ni Gary V. Kasi nga, parang meron siyang panata or parang giving back niya yung pagsasalita sa mga universidad. At ang lagi niyang panimula ay yung kumusta na kayo. Alam mo, sobra daw
yung ginhawa ng mga bata kapag sila ay kinukumusta. Na parang, so you are willing to listen to me. Oo, di ba? Kasi ikaw na yung natatakot ka, di ba? Pag kinakamusta ka. Bakit? Kasi kasunod, pwede umutang. Kaya minsan. Minsan hindi ko na sinasagot. Lalo na yung pag, alam mo, ito yung nag-post, nagipit tapos kailangan mo sasadali. Naku, yung madalas na may tumatawag na, yung mga umuutang, tapos binibigay yung number mo. Ayun! Pwede ba mag-due diligence kayo? Pag binigay yung number, tawagan niyo yung number, ikaw ba to? Ayun! Kasi ikaw yung umuutang sa amin eh. Hindi yung biglang, hindi nang nakabayad. Tatawag kayo sa number na noon nyo lang tatawagan. Ang ending tuloy, sandali muna, hindi natin kilala yung tao na yan. Bakit kita? Diyos ko, dahil. Pero na pag ano naman hindi hello sinasabi sa iyo Ano? Kamusta ka? Tapos may segue na. Garantor bigla. Minsan ako pa yung baka pwede mo naman akong tulungan kasi hindi ako binabayaran ni ganito. Alam mo, takot sa'yo yun. Pag ikaw ang nangumusta, yung ginagamit na ganun. Kumbaga natutulungan natin, pero yung sarili ko hindi ko natutulungan na, sandali, ang daming may utang sa akin, ba't hindi sila nagbabayad? Sinong kakausapin ko para sabihin, uy, anahin mo nga yun, mas malakas ka sa akin, matatakot sa'yo, babayaran na ako niyan. Diba? Pero kidding aside, mabalik tayo. Napaka-importante na kinukumusta natin ang ating mga kaibigan ng kumusta pero walang kasunod na pautang. Yun. Kumusta ka na at okay ka lang ba? Meron ba akong maitutulong sa'yo na kahit payo, kung wala man akong pera, ganyan. Or labas naman tayo, magkape. Oo. Meron akong ganyan na talaga, labas tayo, ganyan. Pero hindi ko sinasabi sa kanyang alam kung malungkot ito eh. Kailangan ko ilabas. Minsan may nasa-save kang buhay. Yes, maraming nagpapasala ko, thank you, buti na lang, Diyos ko, tumawag ka, Kung hindi, Diyos ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yung mga ganyan, sabi ko, baka talagang i-dinirekta ko doon ni Lord na, kausapin mo to. Bigla-bigla lang maalala mo, di ba may mga ganyan kayo? Ako may mga ganyan din ako sa buhay. Iba naman yung mga... Iba naman yung nangangamusta sa iyo. Yung mga nagme-maintenance ang bahay mo eh. Yun. Didinay pa ba? Pinag-uusapan natin. Hindi, at saka na yan, nais din natin ipatid yung pasasalamat natin kasi dito sa tour natin, dito sa mga pagdalo natin dito sa USA, ang daming beses may mga nagsasabi sa atin na you saved me during the pandemic. Tama yun. Yung alam ko paano nyo ko naisalba nung ang dami namin ganyan. Naku, salamat po at nakakatulong po kami sa inyo. Magtuloy lang kayo ha, kasi kayo nakakapagpasaya sa akin. May ganyan, di ba? Yes. Tapos biglang mapapabigay ng dollars. Yun. Para sa Kasusa Foundation. Nakakatuwa yung mga kababayan natin nasa Amerika. Baka mapanood ni Jake, si Matuwa, may binigay na dollar, baka akala para sa kanya. Na-deny siya pa. Anyway. Thank you po sa lahat ng mga taga-subaybay natin na nakahanap ng aliw at saka ng pag-asa na din, di ba? Sa pakikipagtalastasan natin kahit hindi tayo face-to-face, di ba? Correct. Yun lang po malaman namin na naiimsan yung mga lungkot nyo, alalahanin nyo, yung mga takot din ninyo sa buhay, di ba? Kasi yan po ang number 1 na kalaban ng anxiety and depression, yung feeling mo nag-iisa ka. At ito rin, dito rin sa programang ito nakilala si Tamerlane. Yung Alaska. Kasi nga, yung Alaska Boy, yung nanay niya, ngayon lang nalaman na Alaska Boy pala na kapatid ka pala nila. Ha? Alaska Boy. Diyos ko, akala ko magpapakasal ka na anak at mabibigyan ha? Aray ko. Sabi, yun pala, mag-showbiz. Sabi, anak, yung co-teacher ko tumawag sa akin. Napanood ka. Si Tam-Tam pala. Ba't umamin? Naputi ng buhok. But anyway, ayan, alam mo, basta enjoy lang tayo. Piliin natin
ang maging masaya. Yun. Piliin din natin maging At mabuti. makapagpasaya. Yun. Makapagpasaya. Oo. At saka ano po, importante din yung maging sensitive tayo dun sa, lalo sa mga mahal natin sa buhay. Yes. Diba? Hindi lahat ng tahimik o hindi nagsasalita ay okay. Yun Oo. Diba? Hindi rin naman lahat ng madaldal eh okay. Minsan, Oo, kaya nga di ba diba? nagtataka yung iba, kanina lang kasama ko siya, ang saya-saya niya, Oo. tapos biglang yung pala yung ginawa niya, para tapusin ang buhay. Clueless pala tayo noon. Di ba? Hindi natin alam na meron na pala siyang dinaramdam, pero kino-cover up lang niya ng ngiti. Ang saya. O yun nga, di ba? Yung kanina lang kausap natin, biglang na-shock na lang tayo the following day. Di ba? Sa nabalitaan natin. Kaya basta ang importante, lalo na sa SOCMED, maging responsable po tayo sa mga pagkokomento. Na hindi porke maayos ang buhay nyo, maayos ang mental health ninyo, o-okray niya na ng o-okray yung isa na kumbaga may pinagdadaanan, lalo nyo pang kukomenta ng mga hindi maganda. So, hindi nakakatulong sa kanilang mental health. At saka yung sinasabi mo na yun na ano, di ba? Pag feeling mo naapektuhan ka na ng labis dun sa SOCMED, take a break. Take a break. Pahinga ka muna. Oo, pahinga. Yung laging sinasabi, pahinga muna. Oo, tsaka laging tandaan ninyo, nagiging effective lang ang basher kapag naapektuhan ka niya. Pag hindi ka nagpa-apekto sa kanya, ay, Diyos ko, hindi ka nababash niyan kasi wala. Hindi siya nanalo eh. Ganoon. Yun nga. Speaking of nanalo, yung Dream Boy nabigyan na ng R18 na rating. Ay, oo Manalo nga. na yun. Oo nga. Hindi kasi diba, sa third review ng NTRCB, ang pelikula nitong si EJ Hallorina at ni Tony Labrusca sa direksyon ng ating kapatid na si Rod Singh ay nabigyan na nga finally ng R18. Kasi na-ex siya nung una, na-ex ng pangalawa, yung pangatlo ay R18 na. So, ginuntay-gutay niya or inedit-edit na niya yung pagkakalatag at pagkakahabi ng kwento para hindi na ma-ex. At ayan na nga, finally, di ba, nabigyan na. Pero teka, OG, parang foul yata yung ginawa ni Sasa Girl. Anong sabi? Bakit? Minura niya yung MTRCB. Ha? Paano minura? Gusto mo bang ilaw sa atin dito para tayo naman ang ma-ex? Ayaw. Yun lang. Ba't ang taray-taray mo lately? Oo nga. Nung isang araw pa yan si Oliver. Oo nga. Hot flashes, tapos yung mataray. Init. Minupusal yata talaga. Hindi nga, o nga, natandaan ko yan, ano? Nag-PI mo, Talaga. o PI nyo, MTRCB. Oo, si Sasa Girl. Alam mo, sa totoo lang, anak-anakan din naman natin si Sasa Girl. Pero gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi porke tinitilian ka dahil minura mo ang MTRCB. Okay yun. Diba? Siguro okay yun sa inyong mga naroroon, hindi ba? Pero sa makakapanood, hindi. Kasi bilang bahagi ng LGBTQ community, diba? Parang hindi natin pwedeng daanin sa ganon, na tatalak na lang ng ganon. Siyempre sasabihin, siga ka ba? Kaya nga merong censorship eh. Kaya nga meron kaming classification eh. Diba? Ikaw kaya umupo dito. Diba? Tingnan mo kung mabibigyan mo ng PG yan or G. Kaya nga yung inaano ko lang, parang wag dadaanin sa ganun. Kasi hindi rin maganda. Lalo na, syempre, nire-represent mong LGBTQ, diba? Kung para sa'yo, tama yung mga napanood mo dun sa pelikula at tama lang, nabigyan lang ng R18. Syempre, kumbaga hindi naman ikaw din yung hurado ng MTRCB. Hindi ka naman member ng MTRCB. Dahil kahit ipaglaban mo yun sa MTRCB, kung ang apat mo pang kalaban ay X, hindi ka pa rin panalo. Diba? Kasi yun yung dapat din maintindihan na yun ng mga tao na yung MTRCB, hindi naman sila berdugo. Oo. Kumbaga, ang pinopolis po nila para dun sa tinatawag natin across the board. Kasi nga, di ba, merong mga tema na angkop para sa certain age na delikado na mapanood ng ibang mga age level. Yun yung iniwasan nila na baka pag binigyan ko to ng ganitong rating tapos yung mga nasa edad na yun hindi pa handa sa ganong tema. Hindi. Diba? Actually, hindi naman nagpuputol ng mga eksena ang MTRCB. Nag-rate lang, di ba? Nag-rate lang sila, nagka-classify lang sila. Kaya tama. Yun, based on the rules. Sila. Oo. Nasa discretion na yon ng producer
o sa production side kung anong puputulin nila para makuha nila yung rating na gusto nila. So, hindi po nagkakatang MTRCB. At hindi rin naman para ipagtanggol namin ng MTRCB. Ha? Ang point ko lang, hindi mo kailangan magmura. Oo, hindi porke malutong ka nagmura at tinawanan nila at pinalakpakan nilang pagmumura mo, baka doon lang yun sa mga nasa room na yun. Teka, di ba R18 yan? Paano pag may lumabas na director's cut? Ibang ano naman? Iba naman pag director's cut, papa-classify mo rin o papa-rating mo rin yun. Ngayon, kung gusto mong ipalabas yung director's cut, hindi dapat pababayaran o yung papapasok ka tapos babayaran. Hindi. Pwedeng kayo lang, exclusive screening lang sa inyo na hindi mababalitaan ng MTRCB na nagbenta ka ng tickets para doon sa director's cut. Ayun. Oo. Ako naman, doon lang naman ako sa kung gusto mo ipaglaban, di pumunta kayo ng Malacanang sa Appeals Committee. Kapag ayaw nyo pa rin tanggapin yung hatol ng MTRCB. O dahil may Appeals Committee doon, di sila yung huling hurado. Diba? Pero pagka ganyan dadaanin natin sa pagmumura, diba? Parang tama na. Yung graduate na tayo sa rehimeng mura ng mura. O alam naman natin yung pag nagmura ka, hindi naman ng PUTA ang nanay mo. Expression na lang ngayon yan, bulaklak na lang ng dila. Pero hindi para murahin mo yung boy. Sasa girl, ha? Kasi anak, ano yan pwede kang makiusap, hindi pwedeng dadaanin mo ganyan, lalong hindi ka mapagbibigyan. Hindi kayo nagbigay ng R18 yung MTRCB kasi nagmura na si Sasa Girl? Hindi naman siguro sila nagpadala sa ganun. O kahit 10,000 pa yung nagmumura, kung labag sa kanilang panlasa, sa hinihinging klasifikasyon o rating ng producer ang kanyang pelikula, hindi naman para magpatinag sila. Igalang natin yan, ha? Yung kasi pangit yan Katulad yan, kunwari lang in the future merong pelikula na kinabibilangan itong si Sasa Girl. Paano pag pinatawag siya ng MTRCB? Ba't ganito yung pelikula mo? Ganyan. Di ba papaliwanag ka? Magmumura ka pa doon? Kung hindi ka magmumura doon at para kang maamong tupa na makikiusap sa kanila, ibabalik naman ng MTRCB. Sasa Girl, ba't mo nga pala kami minura noon? Hindi namin siya makalimutan Hindi natin alam, di ba? Baka sumikat si Sasa Girl, tapos pinaliliit niya yung mundo niya, dahil sa kanyang ipinaglalaban. Kaya hindi ako galit kay Sasa Girl. Siguro lang bigla lang siya. Emosyon. Pero, di ba, ako na, kasi yung flood control project, minumura din yan. Tignan mo, ang dami-dami nagmumura doon, hindi pa. Naiintindihan doon si Sasa Girl. Dahil kahit tayo, pwede tayo magmura doon sa flood control project. And speaking of flood control project, na lahat tayo halos nagmumura, di ba? O si Dennis Trillo. To be exact, ang sinabi ni Dennis Trillo ay, done na po magbayad ng tax ng isang araw. Pwede nyo nang nakawin ulit. Ang bait namang nagpapanakon dito. Nagsabi. Nakakaloka. Inabisuhan pa yung mga magnanakaw. May notice. Ay, nako. Nakakamura naman na kayo. Grabe naman. Hindi, ninanakawan tayo. Ibang konteksto yun. Nakakamahl nga. Nakakamahal na yung kinukuha nila. Medyo mahal na. Hindi na mura yun. Bilyones na. Oo, gratis. Diba, yan, nagkakaisa talaga tayo ng damdamin. Pero yung ikaw lang magmura, diba, parang, mamarkahan ka ng MTRCB. At naririsibuhan na kasi ngayon. Yes! Oo, yung kumbaga, kahit kunwari dati kang kriminal, nagbago ka na, tapos naging pastor ka, diba? Tapos ibabalik na naman sa'yo, diba dating kriminal yan, once a criminal, always a criminal, once an addict, always an addict, mga ganyan. Parang, teka, wala bang character development ng tao? Yun na nga din. Yung pagbabago. Paano kung si Sasa Girl ganun din? Diba, na nagbago siya, na marunong na siya makipag-usap, hindi na siya bumabardagol, diba? Tapos ibabalik sa kanya, dati nga nagmura yan Eto patay, may video pa, diba? Kaya medyo hinay-hinay lang. Pagdating sa pakikipaglaban para sa karapatan, magbabalik po ang dabas. Ayun. Hindi lahat ng karapatan ay absolute. Diba, correct. may platform na tama kung saan tamang gawin yun.
Teka, nagmura si Sasa Girl. May nagmura din doon sa Q&A ng Quezon. Movie, press con. Ay, oo nga. Yung viral din yun. Oo, yung after the screening. Tapos may Q&A. Andun pala yung apo ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ano nga yung kwento doon, Lloyd? Teka lang na, baka mamura tayo pag mali yung nasabi ko eh. So, ito na lang, panoorin natin. Yun. Yung mga nilagay namin sa script are based para naman kung forthwith eh. Pinahahaba yung definition. Ang tanong, was it a political time? Yes. Yes. So, nagbibiro ka lang pala? No, the topic is serious. Indeed, but the treatment, nagbibiro ka lang. Yun ang translation ng satire, di ba? Joke lang. It's joke serious, so you can tell a serious story through laughter. So, if you say satire, that means, ay, joke lang pala. So, yeah, matatanggap ka, joke lang pala. We will leave that to the audience to decide if it's satire or not. If it's something that they would want to process. But is it satire? Because I have receipts. Dala ko resibo eh. This is a political satire. So, ibig sabihin, alam ni Ed, na sinalaulan nyo ang alaala ng aking lolo. That you did not do him right, and that he does not have the moral nor the artistic integrity to stand by this product. If he will say it was a satire, and you admitted this, yes. Okay, so satire. So lagi magpapaniwalaan. Joke pala ito. It's a joke. It is satire. Teka, ito di pa ako tapos eh. With all due respect, sir. Oh. I understand the feelings, but this is a Q&A for everyone. Okay, so my question has been answered, so let me finish. We are giving everyone a chance because everyone paid. Hey, dude, listen to this. Sir, you're jumping around. No. No, listen to me. We're going to listen to you, but there's a space and time. Jericho, huwag mo akong ganyan ha? No, sir. Because mo ka, patapusin mo ako. 1 minute, I'm done. It's just intellectual, ha? Okay? 1 minute, sige. 1 minute. 1 minute. Yes, okay. Everyone. Okay, so there's no more question. This I tell you all. You have opened the Pandora's box. Oh, okay naman, di ba? Just a minute na lang daw. Oh, 1 minute naman eh. So listen to this. I have watched this the third time in the week. Nung umpisa ako kay Paco. And then I've seen all the comments and all the bashing on media, on social media. So what you have opened, Mr. Taro, is a Pandora's box. Maraming mga Pilipinong bata ngayon hindi naman nag-aral. Alam ba nyo that we got women suffrage before France? Alam ba nyo na mismo Hacienda de Quezon, pinamahagi niya? Libre? Teka, hindi pa ako tapos. Yes, sir. Kakainin mo yung 1 minute ko eh. I have 45 seconds. Kung hindi nyo alam nyo, i-research nyo. I-research nyo lahat. Sapagkat ito para inaamin naman na joke lang eh. Okay? So, ikaw, Mr. Taro, at lahat kayo, hindi nyo alam ito binuksan nyo. Ang dami nagsasabi sa social media, ay, mali pala si Quezon, dapat naiwan lang tayo sa mga Amerikano. Ganon? So, nasa ilalim tayo ni Trump. Anyway, hindi nyo alam ang ginawa nyo. Dahil kayo, gusto nyo kumita ng pera, gusto nyo sumikat, sinalaulan ninyo ang alaala ng isang pamilyang nagbuwis ng buhay. Ang lola ko, inubos yan. Kasama ng tita baby ko, kasama ng unang asawa ng nanay ko. Pinas lang yung mga yan dahil hirap na. Anyway, yun, tapos na ako. Mahiya kayo. Ngayon, eto sinachannel ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Kayo mga kayo! Thank you, sir. Ayan. So, dinukot lang po natin yung video na yan kung saan yung apo ni Manuel Quezon ay talagang kinu-question. Ano ba yun? History ba yung ginawa nyo? O joke? O satire? Alam mo, ang hirap, maiintindihan mo si Sir Ricky. Yes. Oo, kasi syempre, ang kanya ay yung alam ko tungkol sa lolo ko. Wala yan sa lolo ko. Ay, hindi yun joke. Ano to? Pang lolo yun. Pang lolo yun. Hindi nga. I mean, yung tungkol sa lolo niya. Siyempre, parang baka paniwalaan yan. Sabihin niyo na agad kung satire yan or joke. Tama. Actually, hindi pa ho namin napapanood yung pelikula na yan. Kaya na-curious tuloy kami dahil dyan sa patbata na yan, hindi ba? Dahil nga din sa comment ni Direk Joey Reyes. Ano nga yung sinabi talaga ni Direk Joey? Yung Ito exact, oo. Nasusulat, si Direk Joey po ay chairman ng FDCP. Yes. Okay. Sabi niya, I have just watched
Quezon and left the movie house greatly disturbed. This is because I wanted to find out. In a biographical movie such as this, where does the facts end and the fiction begin? Number 2, being the concluding episode of the Bayaniverse, what is the filmmaker trying to say about a trio of Filipino heroes? And most important, number 3, why are there more people watching the Sinisilip movies than an ambitious epic of historical note like Quezon? Sabi niya, I shall not sleep well tonight thinking about this. Medyo masalimuot nga yan man, no? So ano masasabi ni Eric at ni Vandov dyan? Ano to niya? Gaga! Quezon yun! Quezon to! Hindi mo ba sinama si Epi? Ganun ba yun? Kala ko magkamagano. Gaga yun. Quezon. Quezon. Dolphy Quezon. Bisaya Quezon. kasi. Bisaya. Quezon. Yun pala yun. Alam mo, umalis-alis ka nga dito. Alam mo, joke yan. Hindi yan fact. Yun. Bumalik ka nga muna dun sa lata ng gata. Kakaloka. Yun ang kailangan matapos. Anyway, alam mo, Diba? sa totoo lang pati si Jericho talagang direktang natarayan tuloy ni Sir Ricky, no? Kasi nga inaawat niya ni Jericho kasi nga parang nauubos na yung oras dahil pang Q&A yun Oo. At ilang beses na napanood ni Sir Ricky yung pelikula at siguro na itinaon niya na may Q&A, umattend ulit siya. Okay. So, ano bang doon? May sinabi ba ang pamunuan naman o yung production ng PBA? Paano mo na lamang may sinabi? Nabasa ko Ayun na. Hawak Ito mo nga yan, ang no? nasusulat anong sabi? Ito na nga sabi ng TBA Studios. At the recent talkback session for the film, one of President Manuel L. Quezon's descendants expressed his views on the movie. While we respect and understand his sentiments, we wish to reiterate that the film is grounded in verified historical accounts, including President Quezon's own autobiography and other reputable sources. While the film includes fictional elements for the thematic purposes, the facts and details presented in the film are easily verifiable through public records, online research, or library resources. To support further learning, the production has released a study guide and companion book with a comprehensive list of the books and references used in the film's research. We encourage everyone to watch the movie so they can form their own opinions and join the ongoing conversation about the film, our history, and how it continues to resonate today. We hope that Quezon can continue to inspire meaningful dialogue, reflection, and a deeper appreciation of our nation's past. Pero alam mo na hindi naman to bago kasi marami naman talaga tayong mga historical films na merong mga iba talaga na nagko-contest, may sinasabi, hindi naman ganun yung nangyari, kasi diba iba yung mga punto de vista ng mga historians din, diba? May mga alam sila na hindi nasama dun sa pelikula, pero paano mo nga i-compress, ina-capsule yung ilang pong taong digmaan o pero alam diba? mo, meron silang pinagbatayan, pero kailangan lang nilang patunayan kung nasaan ang mga batayan ninyo para maniwala yung kampo ng mga Quezon. Diba? Kasi meron tayong tinatawag na cinematic license. Kumbaga, merong lisensya ang pagbuo ng pelikula na medyo konting exage. For dramatic purposes. May konting exage yung pagbuo para maitahi-tahi yung kwento. Ganon. Pero, hindi lalayo doon sa totoong kwento. Ngayon, hindi rin naman natin masisisi si Sir Ricky kung feeling naman niya, kung siya yung kumakatawan sa kampo ng mga Quezon na mali yung kwento nyo tungkol sa lolo ko. Ano ba yung kwento ng lolo niya? Ano? Sino bang lolo yan? Nalilito na ako sa inyo. Walang tulad. Alam mo, yung lolo mo na lang kayo pag-usapan natin. Narinig ko lang naman pagdating sa production o sa pagbuo ng pelikula, may mga exage na kunwari binaril point blank. Pero gagawan pa ng drama. Bago barilin point blank. Pero yung totoong nangyari, talagang diretso na sa pagbaril. Ito, marami pang dinaanan bago magkabarilan. Ganon. Na parang, hindi naman ganun nangyari. Ganon nga, ginagawan nga ng kwento.
para lang doon pa rin makikita sa dulo. Eh, yung dulo, yun yung totoong kwento. So anyway, mahabang usapin niya na, alam mo, isa lang ang ano rito, sigurado dito, na curious yung mga tao. Ayun. At panonoorin nga nila kung ano ba yung fiction at non-fiction dito sa kwento ni Quezon. Ay, hindi pa publicity, stunt lang yan. Ay, di ba? Mukhang hindi, kasi Ay, nagmura. Talaga. Mukhang Nagmura galit eh. Oo eh. Ay, nako. Basta huwag tayong idadamay dyan. Ayun na nga, finally ay ibinabana ang hatol ng mababang korte dito sa kasong acts of lasciviousness kay Archie Alemania na isinampan ni Rita Daniela. Guilty. Guilty ang naging verdict. Pero tinatanong nga tayo, no, kung ano, since guilty, makukulong ba muna habang nililitis pa rin yung kaso? Ang alam ko ay hindi. Hindi pa makukulong si Archie kasi nga ay in effect pa rin yung bail bond niya. so hindi pa siya ma-issue ng warrant of arrest. Depende na sa kampo ni Archie ngayon kung tutugon siya na mag-probation. Pag sinabing probation, inamin mo na yes, kasalanan ko, yes, tamang akusasyon sa akin. Pero para mapababa ito, yung probation may magkakaroon siya ng community service, ganyan. Kaya lang nga, record na yon, na guilty na siya. Or ilalaban pa rin niya hanggang huli, hanggang Supreme Court. Magsisimula na yung mga hearing. Oo. Di ba sila na nagkaroon ng mediation? Yan ang hindi natin alam. Oo. Ang alam ko hindi pa rin daw papatinag ang kampo ni Rita Daniela. Parang ayaw niya yata. Ayaw niya, oo. Na gusto niya talaga tuloy niya yung kaso. Ay magkaroon ng justice yung kanyang ipinaglalaban ng hindi naman para makialam tayo kung sino may kasalanan at sinong walang kasalanan. Siyempre, dito marami pa rin mga pumapadrino para yung mga common friends para maayos nga yung kanilang issue na sana ay hindi na humantong pa sa korte. Pero kay Rita Daniela yun. Siyempre ngayon, maraming naawa kay Archie kasi nga wala na siyang trabaho eh. Oo nga, no? Wala siyang trabaho. Wala siyang ganap. Oo, parang wala na rin siya sa Sparkle. Tinanggal siya. Wala siyang programa or show sa GMA7. Dahil sa kaso na yan. Feeling ko. Pero sana magkaroon ng work pa si Archie, may magtiwala pa rin sa kanya. Para may maipanggasto siya habang dinidinig yung kaso. No? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy mo. Nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click ang subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode din, pero kay komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kilik yan kayong unang-unang mananotify, meron kaming latest update. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost yung mga ganap namin dito sa Amerika. Sana panoorin niyo pa dahil ang saya. Diba? And of course, thank you so much to Envy Skin and Wellness Cancer for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Maria Ignacia, tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place para sa inyong mga drips na imported from Switzerland, ang inyong mga facial, at saka mga treatments, at saka mga doctor's procedure. Mag-book na po kayo ng appointment now na. At ang daming bumabati ng ating mga ngitinay dito, di ba? Dahil nga gawa yan ni Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Thank you so much, Miss Ara. At ang dami rin bumati. Ganda doon ang salamin mo. Asa mo yung salamin ko? Oo. Nawala. Ay, naiwan mo nga pala. Nakuha. Pero mo, hindi siya pumayag na hindi niya makuha. Pa-under na yung airplane. Sabi niya, no! I have to get my eyeglasses. Ideal Vision. My eyeglasses from Ideal Vision, di ba? Oo, hindi talaga pumayag si Nana. Pali-pali yung plano, sabi mo hindi pwede lilipan. Yes! Kunin mo yung tama kunin mo yung... Kasi nga 200 branches na sila nationwide. Yes! Ideal Vision. Maraming salamat kay Ideal Vision. At syempre yung mga gustong mamili, no? Lalo na sa mahal ng mga bilihin. Importante makakita kayo at makahanap kayo ng affordable, as in mura, at as in maasahan, as in laging bago ang mga paninda dahil mabilis maubos. Yes! Oo. Sa grocery, para mapuno ang inyong pantry, pumunta lamang po kayo Saan? Ultra Mega. Na may 39 branches nationwide
At syempre, meron silang 3 distributorship center. At Diyos ko, 20th anniversary na nila next year. Kaya 20 brand new cars ang ipamimigay. Basta maging consistent suki kayo ng Ultra Mega. So meron kayong suki card. Yan, makaka-points kayo dyan. Yung mga wholesalers na lalo na yung mga wholesalers. Namimili ako dyan pag-uwi. Tsaka kasi diba, yung mga may sari-sari store, may grocery, may convenience store dyan, umaangkat sa Ultra Mega. Ibig sabihin, totoong legit na mura. Yes. Hindi ba? At syempre pa, baklang-baklang. Ha? Ano ba? Ano ba? Ewan ko sa'yo. Anyway, ako ito pa. Ang nakakaloka. Yung New York, maraming salamat sa New York. Yes! Congratulations, White House guests, for a very successful screening. Siyempre, si Maring Rose Santos ang nagdala dyan ng screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Tinulungan tayo si Dom Gonzales sa si Nel Castelvi tumulong sa atin. Si Miss Lavi. Tsaka ang taray ni Maring Rose nagpagawa ng mga merch. Nandun kami merong t-shirt, t-shirt. Alam mo yan. Kagdali tayo ng ref magnet. Kaya maraming salamat Maring Rose at sa staff ng White House Care sa sobra kami inaskaso. At ang sasarap magluto ni Noel, ni Nita. Yes, basta ano yung pangalan basta yung mga nurses dyan. Tsaka si Hamero, tsaka si Noel, yung ating kapitan sa Artista Van. Yes. Thank you so much, Thank you po. At sa susunod na episode naman, ang ating pagbibitan dito ng screening naman dito sa Honolulu, Hawaii. Thank you rin Maring Rose, dahil nanood kayo ng Mamma Mia. Yes, here we go again. My, how can I resist you? Ayan thank you so much Maring Rose, I love you. We love New York. Thank you po. At syempre pa, meron pa rin tayo, Oliver, si Oliver pa rin ang busy. Dahil magka-Canada naman kami. Ito po ang screening naman ng How to Get Away from My Toxic Family sa Canada. Ayan, sa mga kababayan naman natin sa Canada, naku, magkikita-kita tayo. Bonjour. Montreal. Yes, sa Montreal, Quebec. Ang screening ay sa November 7, 2025, 7 p.m. yan sa Decari Theater. For tickets and sponsorship, ayan, pakikontak po si Richel Del Castillo of Flair Events Production at 514-717-0214. For Ottawa, Ontario, screening naman sa November 8 ito, 10 a.m. at Bytown Cinema. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mr. Phil Cabales ng Piak at info.piak@gmail.com. Sa Edmonton naman, magkikita-kita tayo. Edmonton, Alberta screening. November 15 po ito. With 2 screenings po ito 2 p.m. General Ad and 7 p.m. VIP sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas and VIP. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mami Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada, Vertex Immigration, Bench Decker, EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 o mag-email sa shayzumba7@gmail.com. Naku, excited na kaming magkita-kita po tayo dyan, Ayan. Ay, bago tayo magtapos na, batiin natin ating kapatid na si Michael Leyva. Happy birthday! Michael Leyva, yan ang nanahinang gown ng aking 7-year-old. Si Mira. Thank you so much, Michael Leyva. More power! Siyempre nga pala, and speaking of, yung mga screening natin, ang Tap Send ay nag-sponsor din ng screening. Itong lahat ng screening natin hanggang sa Canada. Sila ang presenting sponsor natin sa buong tour ng Canada. Buong tour ng Canada. Yun pala. Yan ang Tap Send. Basta mag-download lang kayo ng Tap Send app. Mag-install. Tapos,
Aba, swerte yung mga first-timer. Bakit? Dahil meron sila additional o libreng $20. Parang signing bonus? Yung code na OGPH. Oo, yung OGPH ay ilagay nyo lamang po yung code ko, ha? Yun, ha? Oo, diba? Oy, more than, ano? More than, no? Kung nagpadala kang 100, 120 matatanggap ng mahal mo sa buhay. Bongga yun, Oo, ha? sa paano raw ba gumagana? Basta, Dasal lang. sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa ibang bansa, basta makakuha kayo ng top send up, ayan, pwede na kayo magpadala sa mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Ay, yung mga nasa Pilipinas naman, hindi nyo po kailangan ng top up, ha? Kasi wala po tayong top sa Philippines. Papadala po sa inyo through e-wallet, di ba? Yung mga GCash o kaya yung mga remittance centers, di ba? Oo, tsaka sa mga bangko ninyo, pwede madala yan. At mataas sila magpalit. Ay, mataas mo. Hindi chika. Ang dami na po comment, mataas daw ang conversion rate. Ang dami nga ano eh. Exchange rate pala. Yung una natin binanggit din top, naka 200 na. Wow! Kaya talaga top. Yeah. Diba? Siyempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Olivia, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ayan! Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Isa pa. La 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 la. Ichika mo na, dali. Meron si Oliver. Ano yun? Kasi alam mo naman, di ba? Yun ang gusto malaman ng mga blooms at ng 18. Yun. Ano ito? Wow, kanina lang kinukwento mo Ha? ano yun? Ayan, maang-maangan tayo. Maang-maangan portion is brought to you by Oliver Taines. Hindi yan. Ayan. Tanong natin sa lolo mo. Ayan. Ayun. Ano yung sabi ng lolo mo? Sino? Si Quezon o si Quezon? Aray! Malalim na din yung sandok mo ngayon, ha? Coming from si Alaska Boy. Quezon ka? Nakahanap na nga siya ng jowa. Ay, ayun na nga. Isang beses na gustong-gusto si Alaska Boy. Ayun! Baka po pwede niyong inumin yung gatas ko. Ay, sabi! Pero hindi Alaska yun. Ay, ano ba yan? Anong pangalan? Anong pangalan? Dari. Dari Gold. Luma.